Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Isang mapagpalang umaga, bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan. Minsan pa, naririto naman po tayo sa panibagong episode ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ayan, sabay-sabay po tayo napapakinggan sa 104.5 radyo natin Brooks Point. Gayon din po sa 89.5 Radyo Bandera Philippines. At sa bayan po tayo napapanood ng live sa Municipal Information FB page. At sa lahat po ng nararating ng tinig na ito, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan, tampok po sa ating Balitang Bayan, ang mga masisipag at magigiting na estudyante mula sa Samariñana National High School o ang SNHS News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-14 ng araw ng Disyembre, taong 2024. Ako po si Judea Charmel M. Sahor. At ako naman po si John First E. Acejo mula sa Samariñana National High School. At kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng SNHS News Team. Pagdiriwang ng kasiyahan sa bayan ngayong Kapaskuhan, formal lang sinimulan. Pagpapailaw ng giant Christmas tree, masayang sinubaybayan ng mga taga Brooks Point. Walang QR ng EH Plus program, matagumpay na inilunsad sa bayan ng Brooks Point. Municipal Health Office, nanguna sa isinagawang Mental Health in the Workplace Symposium para sa mga kawani ng pamahalaang lokal. Mga kabataan mula sa siyam na paaralan sa bayan ng Brooks Point, nagpakita ng galing sa 3rd Rescue Junior Olympics ng NDRRMO. Habitat assessment sa ilang marine protected at conservative areas sa bayan ng Brooks Point, inilatag ng Rare Philippines kay Mayor Benedito kasama ang ilang NGO representatives. Lapian ng ugnayan ng gubat at tao o lugta AIPO, itinatag sa eleksyon ng Municipal Indigenous People Organization. Scholar ng Bayan Team Leader Appreciation Night, matagumpay na naisagawa. Paggawad ng sertipiko sa mga trainers at participants ng Pinasugbo Training Course, pinangunahan ng Community Affairs Division. Municipal Nutrition Committee, tinalakay ang mga bagong ulat ng nutrisyon sa bayan ng Brooks Point. tig-5,000 piso ipinamahagi sa mga manggagawa ng Brooks Point sa ilalim ng AKAP program. MSWDO at DILG-MLGOO nagsagawa ng 2 days capacity building training para sa BCPC at VAUSI desk officers. At Mayor Benedito tinanggap ang pagbisita ng mga missionaries mula sa Bible Church ng Estados Unidos. Magbabalik ang SNHS News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. At nagbabalik ang Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, pagdiriwang ng kasiyahan sa bayan ngayong Kapaskuhan, formal nang sinimulan. Pagpapailaw ng giant Christmas tree, masayang sinubaybayan ng mga taga Brooks Point. Para sa detalye, narito si SNHS News Reporter, Lisa May Sibayan. Balitang Bayan. Naging matagumpay ang opening program ng Taunang Kasiyahan sa Bayan at ceremonial lighting of Christmas tree gabi ng Martes, December 3, 2024 sa Octagon Plaza, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pagpapailaw ng Christmas tree at iba pang light display sa paligid ng Octagon Plaza
kasama sina Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano, mga sangguniang bayan members na sila Konsehal Sara Jane Crespo Abon, Konsehal Bong Ferrares, Konsehal Ezekiel Rodriguez, Konsehal Hayati Dugasan, Konsehal Richard Balian, Konsehal Nathan Sam Lacanilaw, dating Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito, Municipal Administrator Edgar Lacandazo, at Liga ng mga Barangay, President Honorable Georgeline Joy O. Piachon. Present din ang mga kawani ng pamahalaan mula sa iba't ibang opisina, kasama ang mamamayan ng Brooks Point upang saksihan ang kapanapanabik na pagpapailaw ng bayan. Pinaalala naman ni Vice Mayor Feliciano ang dahilan kung bakit nagseselebra ng Kapaskuhan ang mundo. Ito ay dahil sa kapanganakan ni Jesucristo na tagapagligtas ng mundo. Sa mensahe naman ni Mayor Benedito, kanyang binigyang diin ang isang verse sa Biblia, ang Jeremiah chapter 29 verse 11, na kung saan kanyang ipinaalala na laging may plano ang Panginoon sa ating lahat. Sa kaduluduluhan, kanyang muling hinimok ang bawat isa na maging matatag sa buhay dahil kung makaranas ba ng dilim ay liwanag pa rin ang dulo nito. Ang pagpapailaw ng Christmas displays ay simbolo ng isang bagong lakas at bagong buhay sa bawat isa. Ang kasiyahan sa bayan ay magtatagal hanggang sa katapusan ng buwan, ika-31 ng Disyembre 2024, kung saan mayroong inihandang mga iba't ibang aktibidades na tiyak na magdadala ng saya sa mga mamamayan ng Brooks Point. Riza May AC Bayan sa Mariñana National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Risa. At sa Balitang Pangbayan, Paleng QRPH Plus program matagumpay na inilunsad sa bayan ng Brooks Point. Tunghayan natin ang buong detalye sa ulat ni SNHS News Reporter Cheryl A. Flores. Balitang Bayan. Matagumpay na nailunsad ang launching ng Paleng QRPH Plus sa bayan ng Brooks Point, araw ng Huwebes, November 28, 2024, na programa ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ginanap sa Municipal Convention Center, Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan. Masayang binati ni Municipal Administrator Edgar P. Lacandazo ang mga bisitang nanggaling pa sa ibang lugar upang personal na ilathala ang programang Paleng QRPH Plus sa bayan ng Brooks Point. Matatanda ang noong November 22 nang magkaroon ng Financial Literacy Program kung saan ay pinaliwanag ng BSP at DILG ang electronic payments o e-payments sa mga transaksyon sa pampublikong palengke at transportasyong tricycle sa bayan upang maiwasan ang peking pera at mas ligtas ito sa kalusugan. Personal namang dinaluhan ito nila Regional Director, BSP South Luzon Regional Office, Attorney Thomas Carino Jr. at DTI Representative Ms. Carol C. Beroy na nag-abot ng pasasalamat sa bayan na naging bukas para sa online payments. Ikinagalak ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Dr. L.M. Remolona ang matagumpay na pag-launch kung saan ay naghayag siya ng isang video message ng kagandahan sa paggamit ng e-payments na magdadala sa mas madalian at mas mabilisan na transaksyon sa pagbabayad ng bilihin o pamasahe sa mga tricycles. Nakilahok din ng iba't ibang financial institution na mayroong digital payments tulad ng GCash, BDO, Co-op Bank, Palawan Pay, BPI Bangko at BSP na naghatid ng munting saya kung saan ay nagkaroon ng spin the wheel para sa mga dumalong mamamayan ng Brooks Point. Personal namang iniabot ni na Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano ang kanyang buong suporta sa launching ng Paleng QR kung saan nga ay sinabi niya na mas magiging convenient ito para sa mga mamamayan ng bayan at hindi na kailangan pang magdala ng physical money. Ipinarating din ng kinatawan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. na sa Executive Secretary Rodin Paas ang buong suporta na ibinigay ni Mayor para sa programang hatid ng BSP at ang kahalagahan ng pagkakaroon ng digital quotient ng mga mamamayan sa pagsabay sa makabagong teknolohiya. Cheryl Flores sa Mariñana National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Cheryl. Municipal Health Office nanguna sa isinagawa Mental Health in the Workplace Symposium para sa mga kawani ng pamahalaang lokal. Sa ulat ni SNHS News Reporter, Fiona A. Botola. Balitang Bayan. Isinagawa ang Mental Health in the Workplace Symposium na pinangasiwaan ng Municipal Health Office sa pangunguna ni Municipal Health Officer Dr. Lovelyn N. Sotosa, araw ng Huwebes, ika-21 ng Nobyembre, taong 2024, na ginanap sa Municipal Convention Center, Barangay Poblacion, District 2, Brooks Point, Palawan.
Ang nasabing symposium ay may temang Mental Health Matters, Building a Healthier Workplace, na dinaluhan ni Konsehal Sara Jean Crispo Abon at Executive Secretary Roden Paas bilang kinatawan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama ang mga kalahok na pawang mga kawani mula sa tanggapan ng pamahalaang lokal. Pinag-usapan ang patungkol sa iba't ibang mental health issues na tinalakay ni Professor Gregorio S. Naldo Jr. mula sa lungsod ng Puerto Princesa. At matapos ang discussion ay nagkaroon ng pagkakataon ang mga nakilahok para sa open forum, kung saan ay pinag-aralan ang kasalukuyang estado ng mental health ng mga empleyado sa kanilang mga opisina at kung paano maayos na i-handle ang mga sitwasyong nagbubunsod ng stress, galit, pagkabalisa o hindi kaaya-ayang naiisip, at maipakita at maiparamdam ang pagtutulungan at suporta sa isang empleyado sa kanyang kasamahan at sa kabuuan ng mga kaganapan sa tanggapan ng kinabibilangan. Suportado ni Mayor Benedito ang programa dahil naniniwala ang punong bayan na ang malusog at masayang samahan ng mga empleyado ng pamahalaang lokal ay sangkap na maayos at epektibong paglilingkod sa mga mamamayan tungo sa maunlad ng bayan ng Brooks Point. Fiona A. Botolan sa Mariñana National High School nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Fiona. Samantala, mga kabataan mula sa siyam na paaralan sa bayan ng Brooks Point nagpakita ng galing sa 3rd Rescue Junior Olympics ng MDRRMO. Narito ang ulat ni SNHS News Reporter Aliyah Norain M. Gregorio. Balitang Bayan. Matapos na ginanap ang 3-day Municipal Junior Rescue Training noong November 19 to 21, 2024, matagumpay na idinaos ang 3rd Municipal Rescue Junior Olympics ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa pangunguna ni MDRRMO OIC Engineer Mood Ryan Miranda at Training Unit Supervisor Jean Edward Philip A. Racuya, kung saan ay siyam na paaralan sa bayan ng Brooks Point ang nakilahok na ginanap sa Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan, araw ng Miyerkules, ika-27 ng Nobyembre, taong kasalukuyan. Nang formal na buksan ng programa ay naunang sinindihan ng torch na sumisimbolo ng positibong pagkakaisa ng mga manlalaro. Kabilang sa mga paaralang nakiisa ang Brooks Point National High School, Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated, Ipilan National High School, Governor Alfredo Abueg Sr. National Technology and Vocational Memorial High School, Inilio Taha National High School, BP NHS Amas Tubtob Extension, Samariñana National High School, Vito Pichanco Memorial National High School at Malis National High School. Layunin ng programa na ihanda at sanayin ang mga kabataang mag-aaral para sa mga panahon ng kalamidad at sakuna na maaaring maranasan ng komunidad. Ang ganitong klaseng patimpalak ay sumusukat sa bilis ng pagiging alerto ng mga kabataan kung saan ay mayroon siyam na hurado upang kilatisin ng bawat kupunan na nagmula pa sa iba't ibang bayan na sina FO1 Epifanio A. Bataluna mula sa BFP Batarasa, Moraco Reyes mula sa MDRRMO Batarasa, SFO1 Annabel Midilin ng BFP Batarasa, AJ Duran, EMTB ng MDRRMO Nara, Jonathan R. Chusino mula sa Batarasa District Hospital, Jeffrey C. Colden ng MHO Brooks Point, SFO1 Malaya R. Lorencio ng BFP Batarasa, at Maricar P. Salazar ng MDRRMO Rizal. Itinanghal na kampyon ng Brooks Point National High School. Second place ang Inilio Taha National High School at third place naman ng Vito Pichanco Memorial National High School. Samantala, nag-uwi rin ng consolation prizes ang ibang mga paaralang lumahok sa nasabing patimpalak. Ipinahayag ni Executive Secretary Roden Paas, kinatawan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. na gawing daan ng kompetisyon na ito upang makabuo ng mas malalim na samahan ang bawat paaralan na kalahok at magkaroon ng malawak na karanasan at pagsasanay sa pag-rescue sa panahon ng kalamidad, aksidente at mga hindi inaasahang pangyayari. Aliyah Norain M. Gregorio sa Mariñana National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Aliyah. Susunod, habitat assessment sa ilang marine protected at conservative areas sa bayan ng Brooks Point, inilatag ng Rare Philippines kay Mayor Benedito kasama ang ilang NGO representatives.
Balitang hatid sa atin ni SNHS News Reporter, LG E. Devotion. Balitang Bayan. Araw ng Biyernes, ika-15 ng Nobyembre, taong kasalukuyan ay nakipagpulong sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., sina Rare Philippines Site Implementation Officer John Kevin A. Cuadrante, mga non-government organization representatives, OMA Aquaculturist Paul Pasinar at Agriculturist Job Peralta upang iulat ang resulta ng sinagawang habitat assessment noong November 28 to 29, 2023 para sa proposed marine protected areas sa Barangay Sarasa at mangrove conservation area sa Barangay Samariñana na pinangangasiwaan ng Rare Philippines and Office of the Municipal Agriculturist. Layunin nito na magkatuwang na isaayos at isagawa ang rehabilitation ng mga nasirang bahagi ng corals, mangroves at iba pang mga nawasak na environmental, natural resources sa lalong madaling panahon bago pa tuluyan mawala ang potensyal na muling pagtubo o pagdami upang may balik ang yaman ng kalikasan na bumubuhay sa bawat mamamayan. LG Enrique Devotion, Samariñana National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, LG. Samantala, lapian ng ugnayan ng gubat at tao, ulugta AIPO, itinatag sa eleksyon ng Municipal Indigenous People Organization. Narito ang ulat sa atin na SNHS News Reporter, Vanshane V. M. Prudente. Balitang Bayan. Sa kauna-unahang pagkakataon ay naitatag na sa bayan ng Brooks Point ang Municipal Indigenous Peoples Organization na tatanggap ng 1% royalty share mula sa water system matapos ang matagumpay na eleksyon sa ginanap na pagpulong ng mga leader ng mga katutubo mula sa 18 barangay sa bayan Brooks Point na ginanap sa Convention Center araw ng Lunes, November 25, 2024. Ang nasabing eleksyon ay naganap sa ilalim ng ordinansang iniakda ni Sangguniang Bayan Member Konsehal Victoriano Colili na may numerong Ordinance Number 2020-32 o kilala bilang an ordinance giving 1% royalty share for the indigenous people from the net collection of Brooks Point water system in the municipality of Brooks Point, Palawan. Ito ay mandato upang mapangalagaan at suportahan ang kultura ng mga katutubo at mapanatili ang pagkilala sa kanilang karapatan bilang nagmamay-ari ng ancestral domains. Sang-ayon sa Republic Act No. 8371, nakatha noong October 29, 1997, o Indigenous Peoples' Rights Act (IPRA), law that organizes, protects, and promotes the rights of indigenous cultural communities (ICCs) and indigenous peoples (IPs) in the Philippines. Nilapian rin ng Resolution No. 2024-55 ni IPMR Nerilla Pacaldo na nagsasaad ng agarang pagpapatupad ng Ordinance No. 2020-32 upang mabilis na mabuo ang grupo ng mga katutubo dahil ito ay isa sa mga kailangang hakbang upang makuha ang royalty share ng mga katutubo at mailaan sa mga programa para sa kanila. Dumalo naman sa pagpulong si MPDC ENP Joey C. Piramide upang mapag-usapan ang kahalagahan at tungkulin ng Municipal Indigenous Peoples Organization at maging ang mga pamamaraan upang makuha nila ang 1% royalty share. Samantala, nailahal bilang Pangulo si Charlie Nilasa, ikalawang Pangulo si Edwin Banda, kalihim naman si Betty Onsing, Ingat Yaman si Rowel Anding, tagapagkwenta si Eframil Laduan at lahat ng mga representante ng 18 barangay ay nahalal bilang Board of Directors ng samahan na tinatawag nilang Lapian ng Ugnayan ng Gubat at Tao o Lugta AIPO, na pinangunahan ng mga tagapagpadaloy na sina NCIP Aurea C. Abadilla at IPMR Nerilla Pacaldo. Vanshane V. M. Prudente, Samariñana National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Vanshane. Scholar ng Bayan Team Leader Appreciation Night, matagumpay na naisagawa. Balitang hatid sa atin ni SNHS News Reporter, Lisa May Sigbayan. Balitang Bayan.
Masayang naidaos ang Scholar ng Bayan Team Leader Capacity Building Appreciation Night and Team Building Gabi ng Martes, November 26, 2024 sa Shingspa Resort, Barangay Pangubilyan, Brooks Point, Palawan. Ang espesyal na pagtitipon ay naglalayong maipagdiwang ang mahalagang papel ng mga leader ng mga kabataan na itinuturing na instrumento sa pagpapalakas sa kanilang kapwa-kabataan na magkaroon ng positibong pananaw tungo sa magandang kinabukasan. Ito rin ay oportunidad para sa pagkakaisa ng mga kabataang leader magkaroon ng isang direksyon sa pagtahak ng programang Scholar ng Bayan at pagpapalago ng leadership skills sa pamamagitan ng mga makabuluhang aktibidad. Naging mga tagapagsalita sina Ginoong Moksin H. Ibrahim III, Administrative Officer for HRMO 2 na itinalakay ang topic na dealing with change, problem solving, and building trust and respect. Gayon din si Municipal Information Officer Designate Deborah Faith C. Malakaw na nagbahagi ng kanyang kaalaman ukol sa technology-driven leadership innovation. Nakiisa rin si Executive Secretary Roden Paas na siyang kinatawan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at ipinaabot ang suporta at hangarin sa pagpapalakas ng mga kabataan leader ng bayan ng Brooks Point. Riza May Sibayan sa Baranyanan National High School nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Risa. Susunod, paggawad ng sertipiko sa mga trainers at participant ng Pinasugbo Training Course, pinangunahan ng Community Affairs Division. Ulat hatid ni SNHS News Reporter Cheryl A. Flores para sa detalye. Balitang Bayan. Matagumpay na naisagawa ang awarding ng mga certificate sa mga trainers at participants sa paggawa ng Pinasugbo na pinangasiwaan ng Community Affairs Division at Kitchen Incubator ng pamahalang lokal ng Brooks Point araw ng Martes, November 26, 2024. Dumalo sa programa sina Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano, Executive Secretary Roden Paas bilang kinatawan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Community Affairs Officer Designate Ereneo Maestre Campo, RIC President Maria Teresa Kakatyan at iba pang mga tagapagsanay. Ipinahayag ni Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano na katuparan ng kanyang pangarap sa bayan ng Brooks Point ang pagkakaroon ng kabuhayan at karagdagang kita ang mga mamamayan na mula sa mga sustainable raw materials na mayroon ng ating bayan. Natutuwa rin anya ang ikalawang punong bayan na makitang nagpapalakas ang mga kababaihan sa pamamagitan ng mga dagdag kaalaman mula sa mga pagsasanay na magagamit nila sa kanilang pangmatagal ang hanap buhay at makasimula ng sariling negosyo. Ipinaabot naman ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa pamamagitan ng Executive Secretary Roden Paas na ang paggawa ng Pinasugbo ay hindi lamang paglikha ng isang produkto kundi pati na rin sa paglinang ng disiplina, pagkamalikhain, pagtutulungan at ang bawat hakbang umano na matututunan ay dala ng tradisyon ng isang kultura, kaya naman hinikayat niya na palaguin ang kakayanan at maging inspirasyon sa iba. Cheryl Flores sa Baranyanan National High School nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Cheryl. Samantala, Municipal Nutrition Committee tinalakay ang mga bagong ulat ng nutrisyon sa bayan ng Brooks Point. Ito ay balitang hatid sa atin ni SNHS News Reporter Yona A. Botolan. Balitang Bayan. Araw ng Huwebes, Nobyembre 28, 2024 ay pinangunahan ni Municipal Nutrition Action Officer MNAO Lorraine F. Abiog ang pagpulong ng mga kasapi sa Municipal Nutrition Committee upang ilahad ang mga bagong ulat ukol sa mga aktibidad sa bayan katulad ng nutrition updates at iba pang usapin. Ginanap ang nasabing pagpupulong sa Mayor's Office Conference Room, Barangay Tubtub, Bayan ng Brooks Point na may layuning may address ng tama ang usapin sa suliranin ng malnutrisyon. Dumalo sa pagpulong sina Municipal Agriculturist Renato A. Bacosa, MSWDO Rinaldo G. Bacosa, Municipal Treasurer M.S. Tabangay, RIC President Maria Teresa A. Kakatyan at iba pang representante ng mga department head at kawani ng pamahalaang lokal. Ilan pa sa mga nailahad na aktibidad ay ang mga naisagawang educational campaign tungkol sa tamang pagpili at paghahanda ng mga pagkaing dapat na ihain para sa hapagkainan ng bawat pamilya, overweight and obesity management and prevention program, pamamahagi ng mga sports tools upang magamit para sa exercise ng mga bata, pamamahagi ng mga buto ng gulay sa bawat dumalo, at pag-aproba sa nakalipas na minutes of meeting.
Bago matapos ang pagpulong ay nagmungkahi naman si Municipal Treasurer Emma S. Tabangay na dapat anya sa mga susunod na pagkakataon ay bigyan ng premyo ang mga batang sasali sa mga aktibidad upang lalo silang maiganyong makilahok sa programa. Fiona A. Botolan sa Mariñana National High School nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Fiona! tig-5,000 piso ipinamahagi sa mga manggagawa ng Brooks Point sa ilalim ng AKAP program. Para alamin natin ng detalye kay SNHS News Reporter Aliyah Norain M. Gregorio. Balitang Bayan. Mahigit 700 working forces mula sa 18 barangay ng bayan ng Brooks Point ang tumanggap ng tig-5,000 pisong ayuda ng pamahalaan sa ilalim ng programang Ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP ng DSWD. Araw ng Huwebes, November 21, 2024 na ginanap sa New Grand Terminal sa Barangay Pangubilyan, Brooks Point, Palawan. Ang AKAP ay isang bagong programa na iniata sa Department of Social Welfare and Development na layuning magbigay ng tulong sa mga Pilipinong minimum wage earners, mahihirap at mahihigpit ang pangangailangan. Ito ay nakabase sa DSWD Memorandum Circular 30 Series of 2024 na inisyu ni Secretary Rex Gatchalian noong ika-9 ng Agosto 2024 sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layunin din ng programang ito na maging kaagapay ng mga benepisyaryo na pangunahing apektado ang pang-araw-araw na kabuhayan dulot ng pabago-bagong sitwasyon ng ekonomiya. Dumalo naman sa pamamahagi ng AKAP sina Congressman Jose Chavez Alvarez, Vice Governor Onsoy Ola, Board Member Ryan Maminta, Board Member Ariston Arsaga, Mayor Cesario R. Benedito Jr., mga miyembro ng Sangguniang Bayan na sina Konsihal Nathan Lacanilaw, Konsihal Richard Balian, Konsihal Hayati Dugasan, Konsihal Ezekiel Rodriguez, Liga ng mga Barangay President Georgia Lynn Joy Quiachon, Punong Barangay Marvin Wanerio at dating Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito. Aliyah Norain M. Gregorio sa Mariñana National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Aliyah. Para sa isa pang balitang pambayan, MSWDO at DILG-MLGOO nagsagawa ng 2 days capacity building training para sa BCPC at BAUSI desk officers. Sa ulat na SNHS News Reporter, LG E. Devotion. Balitang Bayan. Nagsagawa ng 2 araw na training ang MSWDO at DILG-MLGOO kasama ang ahensya ng PIACAT, BAUSI, OSAEC, SISAEM para sa Barangay Council for the Protection of Child o BCPC at Anti-Violence Against Women and Their Children o BAUSI, Desk Officer ng bawat barangay sa Brooks Point na ginanap sa Maruyo Bridge, Barangay Pangubilyan, Brooks Point, Palawan, araw ng Lunes at Martes, November 25 to 26, 2024. Hangarin ng pagsasanay na bigyan ng mas malalim na pag-unawa ang bawat opisyales ng barangay patungkol sa proteksyon ng mga kababaihan at kabataan. Binigyang diin ang kahalagahan at tungkulin ng BCPC sa bawat barangay upang mas matuunan ng pansin ang ganitong usapin para sa kanilang nasasakupan at sa buong bayan. Naglalayo ng batas na ito na mabigyan ng proteksyon ang mga kababaihan at mga anak na nasasakop nito na nakaayon sa ilalim ng Republic Act 9262 o BAUSI. Nakilahok ang mga punong barangay at kinatawan ng 18 barangay sa isinagawang programa sa pangunguna ni MLGOO, Coraline Atienza. Ipinahayag ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang kaniyang pakikiisa at suporta na maibibigay ng lokal na pamahalaan para isulong ang ganitong programa. LG Enrique Devotion sa Mariñana National High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, LG. Susunod, Mayor Benedito tinanggap ang pagbisita ng mga missionaries mula sa Bible Church ng Estados Unidos. Balitang hatid sa atin na SNHS News Reporter Vanshane V.M. Prudente. Balitang Bayan. Masayang tinanggap ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano sa mga missionaries mula sa Bible Church sa pangunguna ni Pastor Jethro Malakaw noong November 15, 2024 sa mismong tanggapan ng Punong Bayan. Ang mga missionaries ay sina Pastor Rick Searles at Caroline Searles na nagmula sa Faith Baptist Church, Taylor, South Carolina.
Pastor Chris Brown mula sa Maranatha Bible Church, Zanesville, Ohio. Brother Dale Lewis at Cindy Lewis na mula naman sa Faith Baptist Church, Taylor, South Carolina. At Faye Malakaw na siyang founder ng Brooks Point Bible Church. Layunin ng pagbisita ng mga missionaries na makadaupang palad at maipanalangin ang punong bayan. Gayon din ang ikalawang punong bayan upang mas maging epektibo at mapuno ng pagpapala ang kanilang panunungkulan bilang leader ng bayan ng Brooks Point. Ipinahayag naman ni Pastor Brown ang salita ng Diyos sa aklat ng pahayag na nagsasaad ng panawagan na magpakatatag at manatiling tapat ang mga hinirang ng Diyos. Dahil sa mga huling araw ay napakarami umanong pagsubok sa kanilang paglilingkod. Ayon naman kay Mayor Benedito, naniniwala siya sa salitang prayer is powerful. Kung kaya't bago matapos ang kanilang pag-uusap, ay ipinanalangin ng mga missionaries si Mayor Benedito kasama ang ikalawang punong bayan na si Vice Mayor Feliciano. Vanshane VM Prudente sa Mariñana National High School nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Vanshane. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si John Chris E. Asejo. At ako naman po si Judea Charmal M. Sahor. Kami po muli ang Samariñana National High School o SNHS News Reporter na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. At maraming salamat sa Mariñana National High School o SNHS News Team. Susunod na po ang Talakayang Bayan. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Isang mga pagpalang umaga, bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan. Minsan pa naririto naman po tayo sa ating pangalawang segment, ang Talakayang Bayan. And minsan pa po magkakaroon po tayo ng isang makabuluhan at informative na panayam. Kasama po ang guest natin for today. Samahan niyo po akong i-welcome ang ating mga guest po natin ngayong umaga. Ayan, nag-iisang Regional Director, Bangko Sentral ng Pilipinas, South Luzon Regional Office. Ayan, walang iba po kundi si Attorney Thomas Carino Jr. Isang mapagpalang umaga, sir. Isang mapagpalang umaga rin sa iyo, Mariel, at sa inyong mga tagapakinig. Ayan, kasama po ang Area Director ng Bangko Sentral ng Pilipinas from Puerto Princesa City. Ayan, samahan niyo po akong i-welcome si Attorney Ronaldo Bermudez. Yan, isang magandang morning po sa inyo, sir. Magandang morning sa inyong lahat at congratulations pala sa Brooks Point, Palawan. Dahil ngayon, kanina lang, nagkaroon tayo ng launching. Yes po. Ayan, nagpapasalamat po ang aming team, sir. Mga Ginoo, na napaunlakan nyo po ang aming immediate invitation po sa inyo. Ayan, talagang kami po ay natutuwa at nananabik po na makapanayam po kayo dahil fresh na fresh po ang launching ng Paling QRPH. And sir, maaari nyo po bang ibahagi sa amin kung ano po ang Paling QRPH Plus program? Ang Paling QRPH Plus program, ito po ay isang joint program ng DILG o Department of Interior and Local Government at ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang layunin po nito ay maengganyo lahat ng ating mga local government units na magpasa ng ordinansa na ma-encourage lahat ng ating mga manininda nasa transport sector, mga negosyante na magkaroon ng digital payment option through the QR code payment system. Ayan. Sir, ano po ba ang kapakinabangan ng programang ito sa mga mamamayan ng Brooks Point, lalo na po sa mga binanggit nyo, yung mga nasa palengke and sa mga tricycle driver po? Malaki pong magiging pakinabang. Bukod sa easy transaction, no? Maraming convenient. Iwas po tayo sa pamimeke. At gaya po ng nasabi kanina, yung danger po ng mga may masamang loob. Bukod po dito, dahil nagkaroon po ng ordinansa ang ating
pamahalang bayan ng Brooks Point, magkakaroon po ng diskwento ang ating mga manininda sa market at saka yung mga nasa transport sector, yung mga TODA members po. Dahil generous po ang Brooks Point, nagbigay po ng 10% discount sa mga renewals ng kanilang mga permits, licenses, rentals for 1 year. Yun po ang ilalaman ng ordinansa. In addition doon sa sinabi ni Attorney Bong, yung paggamit natin ng mga digital payments or cashless payment, sinabi niya nga, mabilis, conveniente, at ligtas. And also, habang ginagamit mo yung cashless payment, magkakaroon ka ng digital footprints and you can avail of other financial services gaya ng savings, credit, investments, and insurance as well. Sir, talagang napakaganda po nito, sir, no? Bukod sa ligtas pa, ay meron pa po tayong makukuha mga benefits. Ayan, sir, alam po natin na sa panahon ngayon ay nauuso po ang tinatawag nating mga cashless method sa pagbayad ng produkto at serbisyo, pati na rin po ang mga online banking. Ayan, pwede niyo po bang ipaliwanag kung ano ang maitutulong nito sa pagpapalawak ng digital payment system sa ating pamilihan at lokal na transportasyon? Bibigyan ko po kayo ng isang halimbawa. Yes, po. Yung isa pong manininda, wala siyang digital payment option. Ibig sabihin, wala siyang QR code na naka-paskel sa kanyang tindahan. Yung isa naman, yung katabi niya, maraming mga QR code na nakapost sa kanyang pwesto. Here comes dumating yung mamimili, yung mga potential customer niya, merong gustong bilhin. Pero, pwedeng kulang ang kanyang dalang pera or wala siyang dalang pera. Kaya, anong magiging tendency niyan, di ba? Lalagpasan niya ngayon yung isang manininda na walang QR code payment option, walang digital payment, no? Pupunta siya dun sa kabila. Kahit na gustong-gusto niyang bilhin yung tinda ng nauna, pupunta siya dun sa isang option na yun. At pagka lahat po ng mga maninda ay may mga ganyang option, mas dadayuhin niya ng mga turista natin, di ba? Na dumadaan dito, lalo na ang Brooks Point, gaya ng sabi kanina, nasa gitna ng commerce, no? Lalo na dito sa southern portion ng Palawan. Yun ang isa sa magiging dahilan, benefits. Agree ako doon sinabi ni Gibong. Kasi number 1 attraction ng Palawan. Yes po. Mga tourists. Yung mga tourists, usually hindi naman yan nagdadala ng talagang maraming pera. Kaya usually, through their phones lang, through use of e-payments, makakabayad sila ng hotel nila, ng mga bibilin nila, mga pasalubong. Kahit wala silang pera, pwede nilang tawagan ng kanilang mga kamag-anak, padalan mo, loadan mo yung aking e-wallet. Kaya mabilis. No need na magdawan. Yes po. Talagang napakabilis po ng cashless, sir. Ayan, sir. Para po sa kaalaman ng lahat, paano po mag-a-apply o magkakaroon ng e-wallet at online banking? Pwede nyo po bang ibahagi sa amin ang mga benepisyo ng QRPH? Yung online banking, ngayon kasi meron ng mga tinatawag na basic deposit account. Ang ating mga bangko, marami pong mga bangkong may mga ganyang services na ino-offer. In fact, meron pang mga piso account. For 1 peso, for 100 peso, yung iba, 200. Yung mga bangko na yan, sinimplify o pinasimple na lang, pinadali ang know your customer requirements. In fact, a mere barangay certificate would suffice. No? May mga bangko na ganyan. Natanggap na yan. Kaya, kasi ang gusto talaga natin, maging part tayo ng financial system, no? Lahat. Kaya ang layunin ng Bangko Sentral yung financial inclusion. Mas maraming mamamayan, kababayan natin ang magpa-participate sa ating financial transactions. Isa yun. Pangalawa, may mga, katulad kanina, yung nangyari, no? Meron tayong mga launchings na inilalapit na yung mga serbisyo ng mga financial service provider for the account onboarding. Kaya doon pa lang, mahaba na ang pila. Yung mga wala pang mga accounts, pwede na silang mag-open. Sinasabi rin kung ano mga benepisyo
pagka nag-open ka ng account. Kasama yun financial education. Kasama yun. Yes. Meron na rin kasi sa ating mga digital tayo ngayon. You can open a bank account or an e-wallet account kahit online. Opo, yes po. Pwede kayong open. Kaya madaling ng mga onboarding ngayon. And pag may palengke o RPH kami na launching, gaya ng sinabi ni Atty. Bong kanina, andun na yung mga financial service provider. Pumupunta na yung tao para mag-onboard sila. Talagang napakabilis po kapag online talaga na ating mga transaction. So, para po sa mga business at corporation, sir, may mga residente po tayo ng Brooks Point na na-encounter ang tagal ng proseso sa application ng GCash account. So, paano po natin ito masusolusyonan? Sa application ng GCash account, maaring noon pa yan siguro, no? Kasi ngayon, pinadali na ngayon. Yes, no? Sinimplify na. Gaya ng sabi natin kanina, maaring na-experience nila ay mga random lang yan, na challenges na na-encounter nila. Pero ngayon, nagagarantiyan ng ating mga financial service providers, no, na pinadali na nila yung pag-apply ng kanilang mga account. Dahil inline po ito sa programa ng gobyerno na yung digitalisasyon ng ating economy, financial system natin. Kasi parang noon, sir, yung GCash, parang humihingi pa siya ng mga kung ano-anong mga valid IDs po, no? Ngayon mas madali na po siya. Ayan, so, marahil tanong po ito ng lahat, ang Paling QRPH Plus program po ba ay mandatory? Ayan. So, ibig sabihin po ba nito na kapag na-launch na ang programang ito, ay required na bang pumabilang ang lahat ng mga miyembro ng TODA at market vendors? Nung nagkaroon ng ordinansa ang Brooks Point, gusto talaga nilang lahat ng mga merong pwesto sa palengke, lahat ng mga negosyante, lahat ng even the gas station owners, hotel owners, every business community, TODA ay mag-participate, magkaroon ng online account, yes, magkaroon ng QR payment system option sa kanilang mga transactions, no, sa lahat. Pero hindi po ito mandatory, no? Hindi mo pipilitin kasi meron naman tayong parang tumanggi. Pero dapat ma-realize ng ating mga kababayan yung benepisyo ng ordinansa. Yes. No? Kaya bakit ko hindi i-avail yung benefits ng ordinance na ibinigay ng local government ng Brooks Point? In fact, ang nilalaman ng ordinansa ay nagbibigay ng 10% discount. No? Yes po. 10% discount sa kanilang mga payments of annual fees, no? Annual fee, yung mga permits, license, and other payable sa ating munisipyo. Ganon din sa TODA, sa kanilang mga renewal ng kanilang permits, no? Kaya bakit hindi mo i-avail, di ba? Kaya ang in mind kasi ng ating gobyerno, ng ating local government at ng Bangko Sentral ng Pilipinas, no, ay makinabang yung nakikipag-participate dito sa ating programa ng Paling QRPH Plus program. Opo. So, may tanong po ako, sir, matik na ba yun na mababawasan sila ng 10% discount kapag nagpa-register po sila dito sa Paling QRPH? Yun ang pagkakaintindi ko. Once na nag-renew sila, tapos may mga sari-sariling si ating Brooks Point, no, kung paano nila malalaman. Pero ang intindi ko dyan, once nag-renew sila, kasi yun ang nilalaman ng ordinansa, at meron silang ipapakita na proof na sila na ay nagpa-participate sa ating QR code payment system, matik na yan, automatic na yan. Dagdag ko lang sa sinabi ni Atty. Bong, hindi naman mandatory, pero ini-encourage nga na lahat ng LGUs, and yung LGUs din, down the line, encourage din lahat ng mga business establishment to adopt the Paling QRPH. That's on the side of the business establishment. Doon naman sa mga consumer, yung mga nagbabayad, this is just an alternative mode for payment. Yes po. Pwede ka pa rin magbayad ng cash. Opo. Pwede ka pa rin magbayad through e-money. Yes po. Ayan, sir. Mga sir, paano po kaya natin maisusulong ang implementasyon ng Paling QRPH program upang mas tangkilikin pa
ng lahat ng TODA members at market vendors ang Palink QRPH program? Dito magpe-play ng significant role ang ating local government units. No? Kailangan nilang ma-monitor yan. Hindi lang siya ngayon lang. Kailangan tuloy-tuloy yan. No? Kailangan from time to time, silipin po nila ang mga market stalls. Tingnan nila kung nandoon pa rin yung kanilang QR code. Tingnan nila kung yung mga manininda ba natin ay tumatanggap ba ng online payment o baka display lang yung kanyang QR code. Isa yon. Similarly, ganun din sa ating mga tricycle. Kanina marami kami nakitang tricycle na may mga QR code. Ano na? It's a good start. No? Kailangan lang i-sustain natin yan. Tuloy-tuloy natin. Dahil this is the future. No? Yes. Hindi na tayo pwedeng bumalik sa dati na cash lang. Ang future talaga ay meron ng digital payment. No? At madali dahil sa QR code. Ayan. Sir, may isa pa akong tanong, sir. So, ang pagre-register po ba dito sa Palink QRPH ay may bayad po or wala? Wala pong bayad. Libre nga actually. Actually, sila pa nga yung makikinabang. No? Pag sumali ka, ikaw pa yung makikinabang. No? Once nag-register ka, you are opening yourself to a benefit given by the local government unit. So, malinaw po yun na ang Palink QRPH program, ang registration po ay free at ito po ay walang bayad. So, ano-ano po ba ang mga paraan para mapaigting ang kampanya para sa Palink QRPH Plus program? Para mapag-igting, kailangan lang talaga ng information dissemination. Gaya ng ginagawa niyo ngayon. Yeah. Tama yung ginagawa natin. At hindi lang dapat ito ginagawa dito sa poblasyon, sa sentro ng Brooks Point. Kailangan dalhin natin to sa mga barangays. No? Yes po. And I believe na may nakausap kami na darating ang time na magkakaroon ng malakas na mga signal sa mga barangay, internet signal. Kaya it's a big ecosystem. No? Kakalat yan. Pagka merong isang contact point dun sa barangay, tapos palayo ng palayo, no? Ang kailangan lang talaga na matugunan ay yung connectivity. Yes po. Internet connection. Nag-ano rin kami, co-coordinate sa other government agency. Yes po. DILG, sa DTI, and of course with the ICT kasi paano ka makakatransact ng ano kung walang internet. Kaya close coordination among the government agencies, si DILG, under niya yung mga LGU, naghihingi kami ng tulong para maipaabot din sa mga LGU. Yung DTI din, may program din sila. Ganon. And DICT para naman sa infrastructures ng ating internet. Kasi number one, needs para sa digital. Yes po. Talagang ang pagpapaigting ang kampanya nito, sir, is a collective effort po mula sa iba't ibang agencies. Full of government approach. Yes po. Ayan, ako po, nasa dulo na po tayo ng ating programa, mga sir. Ayan, kung may nais pa po kayong talakayin at nais pa kayong mensahe po sa ating mga tagapakinig, nasa inyo na po ang pagkakataon. Unang-una, maraming salamat at nabigyan nyo kami ng pagkakataon na ma-share namin yung programa. Yes. Yung Palink QRPH Plus program. Ito pong programa na ito, ang layunin talaga ay magkaroon ng option, no? Hindi lang cash ang gagamitin natin sa ating mga transaksyon. No? Dahil ito po ang future natin. Yes. Hindi na tayo pwedeng bumalik sa dati. In fact, no, merong study noon na we are behind sa other mga countries as far as itong digital payment system is concerned. No? Kaya nga tayo ngayon ay humahabol. No? Sa ngayon, meron na tayong 157 na LGUs na nagkaroon na ng Palink QRPH launching or meron ng mga ready policy issuances gaya ng ordinansa. Naghihintay na lang ng launching. Ganun na karami. No? Kaya ang pinakahuli nga itong ating Brooks Point. No? Kaya siya yung pang number 157. No? Pero ito ang unang munisipyo
sa Mimaropa, hindi lang sa buong Palawan, no? Sa buong Mimaropa na nagpasa ng ordinansa. No? Ang nauna sa mga syudad ay Puerto Princesa, tapos nagsabay ang ordinansa ng Nara at ng Brooks Point, August 16, 2024. Kaya yun ang mga distinction. Yes po. Another distinction for Brooks Point. Kaya yun po ang ano natin. Suportahan po natin, ituloy-tuloy po natin ang ating paggamit ng QR code, hindi lang sa mga manininda, gaya ng sabi ni Atty. Tom, pati rin yung mga mamimili. Yes. Gamitin natin. Gamitin natin yung QR code. Madali lang naman talaga mag-open ng account. Madali lang. May nais pa po kayong sabihin, sir? Yes, for the part naman ng South Luzon Regional Office. Yung South Luzon Regional Office kasi covered na yung 3 regions. So covered na is Bicol, Calabarzon, and Mimaropa. So if you need any assistance or services from the local BSP branch, yung Puerto Princesa, mga financial literacy seminars, know your money seminars, and different advocacies ng Bangko Sentral, you can contact Atty. Bong, and we can do and conduct yung mga seminars na that's for free. Yan, maraming salamat po sa inyo mga sir. Ayan, nagpapasalamat po kami muli sa napaka-informative at napakabuluhan po na talakayan po natin ngayong umaga. Naway sir, hindi po ito yung huli. Na ma-interview po namin kayo dito sa aming segment. Ayan, muli po, nagpapasalamat po ang aming team sa maraming salamat sa iyong pagpapaunlak sa aming invitasyon. Ayan. Maraming salamat din sa pagkakataon. Ayan. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. At para sa huling segment naman po ng ating programa, narito po ang Serbisyong Bayan. Ayan po sa lahat, ayan po, malugod po tayong inaanyayahan ng opisina ng MDRRMO o ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Brooks Point na sa ilalim ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point at sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., inaanyayahan po ang lahat ng interesadong individual na sumali sa non-SAR or Search and Rescue Training. Maging kabahagi ng ating humanitarian services team at makatulong sa pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Alasalan po ng mga individual, mga kababayan po nating nais maging miyembro or maging isang volunteer sa bayan ng Brooks Point at nais mapabilang at magsanay ng non-SAR train, ay malugod lang po kayong pumunta sa official FB page ng Municipal Disaster Risk Reduction Management upang malaman niyo po ang iba pang detalye at kayo po ay makapag-register. Yan, isa na naman pong mahalagang anunsyo mula sa Office of Human Resource and Management. Ayan po sa lahat po ng mga nag-register, mga nag-file ng kanilang para sa parating na Civil Service Examination ngayong March 2025. Ayan po, ay naglabas na po sila ng mga official list na mga listahan na nakapag-file ngayong November. So kung kayo po ay alam nyo, kayo po ay nakapag-file, ayan, maaari lang po kayong pumunta sa kanilang FB page at kung ang inyong pangalan po ay nakalista sa kanilang listahan, ay maaari nyo na pong makuha ng personal ang inyong examination stub at ang inyong resibo. Maaari lang po kayong sumadya personal sa kanilang opisina na matatagpuan po sa Old Municipal Hall Building. At dahil tag-ulan na naman po at hindi natin maiiwasang lumabas ng bahay habang umuulan, narito po mula sa Municipal Disaster Risk Reduction ang mga dapat tandaan
tuwing tag-ulan. Ayan, una po, huwag kalimutan ihanda ang payong tuwing lalabas ng bahay. Ayan, magsuot ng damit na angkop sa malamig na panahon at buhos ng ulan. Pangatlo ay siguraduhing laging handa ang emergency kit, manatiling updated sa balita at anunsyo ng Pag-asa at lokal na pamahalaan. Pinakahuli, alamin ang mga emergency hotline o numbers. Ayan, para naman po sa ligtas tips sa pagbibiyahe ngayong tag-ulan. Dahil hindi po natin maiiwasan na lumabas po tayo ng ating mga tahanan. Ayan, unang-una po is i-check ang gulong at linisin ang windshield. Pangalawa ay siguraduhin nasa kondisyon ang ating mga sasakyan bago ito ibiyahe. Pangatlo is huwag kakaligtaan ang pagdadala ng emergency kit. At panghuli po ay maglaan ng tamang espasyo sa mga kasabayang sasakyan. Ayan. So, atin pong tandaan itong mga safety tips po na ibinigay ng MDRRMO upang tayo ay maging ligtas sa tuwing uulan. Ayan. So, marami pong nagtatanong, ano po ba ang mga basihan kung bakit tayo nagkakansela ng mga klase at trabaho? Ayan, sabay-sabay po nating alamin kung ano ang mga rainfall warnings upang malaman natin kung kailan at ano ang mga basihan ng pagkansela ng klase sa ilalim ng DepEd Order number 037 Series of 2022. Ayan, yellow rainfall warning. Maaring magdulot ito ng pagbaha sa mga lugar na nasa mababang lupa. Pangalawa is red rainfall warning. Matinding baha ang inaasahan. Pinapayuhan ang mga apektados na lumikas at hanapin ang pinakamalapit na evacuation centers. Pangatlo naman, ang orange rainfall naman ay magdudulot na ito ng pagbaha sa mababang lupa at maging alerto at ihanda na ang mga gamit upang magamit sa paglikas. Ayan, ano nga bang basihan ng pagkansela ng klase sa ilalim ng DepEd number 37 Series of 2022? So sa yellow rainfall, nakabatay pa rin ang pagkansela ng klase sa punong ehekutibo, sa gobernador o mayor sa ilalim ng yellow rainfall warning. Ayan, kung ang kanilang LGU ay binibigyan ng yellow rainfall warning o sa mga kaso kung saan may malalakas na pag-ulan o tiyak na lahat ng bahagi ng LGU ngunit walang alerto mula sa Pag-asa Support. Ang orange and red rainfall naman ay otomatikong pagkansela ng mga pisikal at online na klase at trabaho sa lahat ng antas. Mga paaralan na matatagpuan sa mga LGU, inisyuhan ng orange at red rainfall warning ng Pag-asa. Ayan. Mahalagang alam ang mga ito upang maging handa sa mga posibleng sakuna. Ayan, kapag nalaman po natin na orange and ang yellow rainfall pa lamang po ay ito po ay nakabatay sa mga punong ehekutibo o gobernador, mayor sa bayan. At kapag automatic na po, kapag orange and red rainfall ay automatikong cancel na po ang mga trabaho at klase. Ayan, tuloy-tuloy pa rin po ang mga activities sa ating kasiyahan sa bayan. Para po sa susunod na linggo, December 16, matutunghayan po natin ang SPCA Night. Sa 17 naman po ay Brooks Point National High School Night. Sa 18 po ay Local Community Dance Night, kung saan magkakaroon po ng dance showdown ang ating mga magigiting na dancers dito sa Brooks Point. Sa 19 naman po ay Emilio Taha National High School Night. Sa 20 po ay Local Government Unit of Brooks Point Night. At sa 21 po ay Kabataan ni San Jose and Parish Night. Ayan, sa mga susunod po na mga linggo ay narito rin po ang iba pang mga pakulo na hinanda po sa atin ng ating lokal na pamahalaan ng Brooks Point. Kaya kung nais nyo po na masaksihan at magkisaya sa mga aktibidad na ito, maaari lang po kayong pumunta sa ating Octagon Plaza tuwing 6:30 ng gabi. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan.
At dyan po nagtatapos ang isang oras nating balitaan, talakayan at serbisyong bayan. At sa bumubuo po ng Municipal Information Office, sa ngalan po ng aming Municipal Information Designate na walang iba po kundi si Miss Deborah Faith Malakaw, ako po si Mariel Pagaduan ang naghatid sa inyo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan, sapagkat ang impormasyon ng bayan ay para sa lahat. Isang mapagpalang umaga, beautiful Brooks Point. Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Ikaw ang saya sa puso ko. Parola'y kulayan, pati ilaw kumukuti-kutitap naman. Dahil tuwing Pasko, hindi ka nag-iisa. Tuloy-tuloy ang saya, tayo'y magkakasama. Pasko na sa Brooks Point, ipasa ang saya, tara na mag-enjoy. Ikaw ang saya sa puso ko. Ikaw ang saya sa puso ko. Dahil tuwing Pasko, hindi ka nag-iisa. Tuloy-tuloy ang saya, tayo'y magkakasama. Basta lang sa Brooks Point, ipasa ang saya, tara na mag-enjoy. Basta lang sa Brooks Point, ipasa ang saya, tara na mag-enjoy. Live a life, live a life, let's love on Christmas. Tara na, sabay-sabay tayong magdiwang ng Pasko. Sa Brooks Point, ipasa ang saya, tara na mag-enjoy. Sa Brooks Point, ipasa ang saya, tara na mag-enjoy. Live a life, let's love on Christmas. Tara na. Ikaw ang saya sa puso ko. 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 Ikaw ang saya sa puso ko.